Ito ang huling sandali ni former Miss Grand Philippines contestant from Tuy, Batangas na si Catherine Camilon before siyang idineklarang nawawala. Ito na yung slow motion. So, mapapansin nyo na nasa mall siya, siguro baka after ng work niya, no, na may bibilhin lang o kaya meron siyang kukunin and buti na lang may mga CCTV footage na ganito kasi makakatulong ito sa masusing investigasyon habang tinitignan yung angulo kung bakit siya nawawala. Nag-post naman ang kanyang nanay na si Rose Manguera Camilon sa kanyang FB page, kaya basahin natin. Anak, nasan ka? Uwi na. Magbuhay ka na ng CP para makausap ka na namin. Mahal na mahal ka namin. Diyos ko, tulungan mo po kami makita na at makausap ang aming bunso. Huwag niyo po siyang papabayaan. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan. Panginoon, wala po akong ibang hinihiling para sa kanila kundi ang kaayusan nila. Ingatan niyo po siya. So, yan yung post niya sa kanyang Facebook na sana'y mahanap na siya or sana lumitaw na siya as soon as possible. Marami na nga tayong nakita sa social media pages na missing talaga si Catherine Camilon na nag-represent sa Tuy, Batangas sa Miss Grand Philippines 2023. Mapapansin nyo na may mga photos na yung sasakyan niya nakaparada lang sa, I'm not sure kung saang street yon, and then pati yung phone niya hindi daw talaga mahagilap kasi nga naka-off. Ayun na nga, kaya ang daming nag-worry sa kanya kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya mahagilap. Medyo nakakaloka nga lang minsan kasi kino-connect yung kaso ni Catherine Camilon sa nangyari kay Jovelyn Galeno kasi meron silang common denominator in which parehas silang last na nakita or namataan sa loob ng isang mall bago sila nawala. And then, kino-connect na naman sila sa isang taong ahas na ito daw ay isang urban legend na parang mythical creature na nasa loob ng mall na kapag nakakakita ng magandang babae ay tinatarget niya ito. Kaya may mga kaso daw ng mga magagandang babae na nawawala sa loob ng isang mall. Ito naman yung kanyang huling sandali sa kanyang pinaka-last video sa TikTok. Hi! Flex ko lang yung tatlong fan na nakapalibot sa akin. Init eh! O, diba? Dito sa kanyang TikTok account, medyo mas active ito. Meron siyang 443,000.6 followers. Ang laki, no? And then, kapag i-scroll up natin, ayan. Ito yung pinaka-last na video niya uploaded 6 days ago. And then, ito was October, if I'm not mistaken, nung sumali siya sa isang ginang guro. Tama ba? Binibining guro. Ayan. Pero, ito yung mga huling sandali niya dito sa TikTok world. And yes, malaking na siya, social media personality kasi marami na rin siyang videos, tapos may kita nyo na nagda-drive siya, tapos naka-uniform siya, tapos nandun siya sa school, and then dito rin yung pagsali niya sa Miss Grand Philippines. Ayan. Pagdating naman sa kanyang performance sa Miss Grand Philippines, alam nyo ba na ang daming veterana na sumali dyan? Napansin ko sa kanyang performance ay well-trained naman siya, na-expose siya sa mga previous pageants na sinalihan niya such as mga regional or based sa kanila or local pageants na naghulma sa kanyang pasarela skills, yung confidence factor niya, tapos yung stage presence niya. However, ayan, hindi siya nakapasok sa top 15. Pero makikita mo pa rin sa kanya na may potential pa rin siya na sumali siya sa mga ibang national competitions na mga beauty pageants here in the Philippines since talagang makikita mo na maganda yung kanyang performance sa previous stint ng Miss Grand Philippines 2023. And maliban dyan, napansin natin na sa edition na yan, ang pinaka umuusbong na pangalan kasi ay si Herline Budol tapos si Mickey de Moira na in which si Mickey de Moira ay currently in Vietnam representing the Philippines for Miss Grand International 2023. Balikan natin yung mga sinalihan niyang unang pageants.
mapapansin nyo dito na first runner-up ata siya sa Gandang Gulo 2023. And syempre, plinay ko yung performances niya na ay, praktisado talaga siya. Malakas yung stage presence niya. And may mga handler talaga siya kasi ang ganda ng mga gamit niya nung sumali siya dyan. Tapos, maliban sa pagsali niya sa Gandang Guro, yan, sumali din siya sa iba't ibang regional pageants such as Miss Tuy Batangas wherein siya yung tinanghal na winner. So, municipal level pala yun, hindi regional. And then, after nung sumali siya sa Miss Tuy Batangas, doon din sa Miss Fit Philippines. Ayan. So, mapapansin nyo talaga yung kanyang exposure sa mga regional pageants na yun yung isa sa mga pinaka-recipe for success bago ka sumali sa mga national pageants. Kasi kapag naka-earn ka ng experience, naka-earn ka ng parang iba't ibang style ng pasarela, yung trainings, tapos syempre, no, learning experience magkakaroon ka talaga ng more confidence para sumali sa mga national pageants. At I am very sure na after ng kanyang pagsali sa Miss Grand Philippines, nakikita pa rin natin siya sa mga ibang pageants, ibang national pageants. Perhaps siguro Binibini Pilipinas, Miss Universe Philippines, Miss World Philippines, Miss Earth Philippines, o di ba? Ang dami ng national pageants ngayon, ang dami ng options for her na sumali, o di ba? Marami talaga ang umaasa na sana magpakita siya one day and hopefully no nagbakasyon lang siya sa ibang place tapos bigla na lang lititaw after a few days ng kanyang pag-relax sa ibang place pero hindi mo pa rin talaga matatanggal sa isipan ng kanyang immediate family members na magtaka tsaka mag-worry sa kanya kasi walang signs na ano yung pwedeng nangyayari sa kanya ngayon at hindi siya nagpaalam talaga. And syempre, mas lalong-lalo na yung kanyang mga estudyante na nag-aabang din sa kanya or nagsa-search for any possible signs na baka lumitaw talaga siya. So, let us all hope and pray na sana one day magpakita na siya. So, for me naman, marami pa siyang i-join na pageants kasi basing sa nakita natin sa kanyang mga performances, mapa regional, local, or national, ay, siguro hindi talaga tayo masusurprise kapag sasali ulit siya sa Binibining Pilipinas, Miss Universe Philippines, Miss World Philippines, ayan. Para, syempre, magiging mas proud palalo sa kanya ang Tuy Batangas. Okay, so I hope na nag-enjoy kayo dito sa video and syempre, sana may natutunan kayo dito, especially about sa mga missing persons na alam mo yon, full of hope and dapat wag mawalan ng pag-asa. So that's it guys. Thank you so much and have a wonderful day.